So ayun ulit. Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening Sir Pulon kung kailan nyo man po ito makita. Dami ko na nagawa pang subject lang pala. Okay. So ayun nga po. Ito po ay ang aking reflection video about sa subject ng GE 103 sa Sir Pulon, which is the contemporary world. So ayun. Ang reflection video ko and the experience ko sa subject na to ay madami so far. Hindi ko lang alam kung paano ko ungkatin. Ang dami ko na nasabi kanina. Inulit ko lang kasi pang subject lang pala. Ayun. 1 minute na puro ayun ah. Okay, simulan natin. Ang una dun sa first impression ko sa Sir Pulon. Siyempre, ang Sir Pulon kasi masyadong seryoso. Lalo na kapag naglalakad. Masyadong seryoso. Tapos tahimik. Nakatingin lang. So, normal naman siguro sa mga estudyante na gano'n ang magiging first impression. Dahil lagi naka-face mask ang Sir Pulon, hindi nakikita ang buong muka. So, hindi mo alam kung nakangiti ba or... So, kita naman sa mata. Pero hindi mo... Basta. First impression nga eh. First impression ko Sir Pulon talaga ay... terror. Akala ko kasi, matapang talaga siya. Pero mali pala ako. Diba? Maling akala yarn. Yung Sir Pulon kasi, nung una, pag tiningnan mo, parang laging galit. Alam mo yung bad mood lagi. So, ayun. Yun yung pinaka-first impression ko, Sir Pulon. Pero nag-iba yun. Ako kasi ay hindi ako galing sa 1A talaga. Hindi talaga ako original na 1A. Ako ay from 1A. Tapos, since hindi kaya ng oras ko, trabaho, aral. Working student po kasi ako. Naghanap ako ng kapalitan sa pang-umaga. So, sa 1A ako napunta sa tulong ni Kimberly. Ang bilin sa akin ni Kim, nung first day, hindi na kasi ako nakapasok. Kasi nga, naghanap ako ng kapalitan. So, lalabas na rin sila ng 12, hindi na ako pumasok. Tapos, ang bilin sa akin ni Kim, bumili daw ng world map at saka Asian map, ruler at lapis. Yun daw ang pinadadala ng advisor. Sabi pa niya, matapang daw yung advisor. So, natakot ako. Kasi, ganun talaga. Pag teacher, nanginginig talaga. So, ayun. Nung first day, second day na pala ako nakapasok. Paintay pa nga ako kay Kim kasi nga ang pinaka experience ko sa Kulon, ito yung first trauma ko sa KLL talaga. Talagang hanggang ngayon, pag magre-recitation kami, nanginginig na ako basta sa Sir Pulon. Kasi nung unang recitation na ginawa, natawag ako. Yung sa index card, natawag ako. Ako pa talaga yung huli. Tapos anong nangyari? Definition lang yun ng globalization. Tapos, wala kasi akong review nun kasi nga galing akong trabaho. Hindi pa naman ako nagbubuklat ng Google Classroom at wala pa naman akong load noon. At wala pa sahod. Tapos, anong nangyari? Ganto. Nagpatayo ang Sir Pulon. Tapos, standing ovation yarn. Ang hindi makasagot, nakatayo. Ako yung last na natawag. Nasagot ko naman siya. Kulang lang yung sagot ko. Like, ang sinagot ko lang kasi, yung about sa socio-economic at socio-cultural. Tapos, nung pagsagot ko nun, pinadefine niya kung ano yung socio-economic at socio-cultural. Tapos, sinabihan niya ako na ang tagal ko kasi siya bago na-define, gawa ng iniisip ko pa yung meaning. Sinabihan niya ako na dito sa KLL, hindi pwedeng mema lang, may masabi. Sabing ganun. Dinatakot ako kasi akala ko galit talaga siya. Tapos nung iimik na ako, hindi niya na ako pinaimik. Pumunta na siya sa likod, like hindi niya na ako pinansin. It's never yard. Tapos ayun. Pero mabait ang Sir Pulon guys, wag kayong Tapos, ayun, pumunta siya sa likod. Hindi ko alam kung nakangiti na siya. Basta pagbalik niya, tumawa na lang siya.
Tapos sabi niya, it's a prank. Wow. Talagang, nung sabi niya umupo na daw kami, nanginginig talaga ako. Tinatawanan pa nga ako ni Kim kasi nga, namumutla na ewan na. Kasi nga, natatakot nga ako. Biruin mo, doon ko lang naranasan. Tapos ayun, tawang-tawa siya. So, trial niya lang pala yun kasi may ewan ko kung anong gagawin niya. Basta ang sabi niya lang, kailangan ko kasi maging ganun mamaya. Kailangan ko medyo matapang. Sabi niya ganun. Tapos, yung mga sumunod, ako sasabihin ko na, nahihirapan talaga ako sa GE 103, The Contemporary World. Sobrang hirap ng subject niyan, lalo na kapag hindi ka talaga connected sa bansa mo, sa iba, basta sa mga balita, sa mga news. Mahirapan ka talaga pag pag hindi ka na mahilig magbasa, kapag hindi mo hilig ang history, maboboring ka or talagang mayayamot ka kasi ang daming babasahin, ang daming sasauluhin. Ultimong bansa. Tapos, so ayun. Yun nga, kailangan mo magsaulo. Mahirap siya. Sa totoo lang. Pero sa way ng Sir Pulon, kung paano siya magturo, yung pag-intindi niya sa estudyante, yung mga bagay na basta yun, mga bagay na alam niya yung estudyante ay mahihirapan, mas pinapadali niya. Lalo na sa globalization. Alam niyo ba pag nagre-recitation yun, bago mag-start ng klase or bago mag-dismiss, talagang pandisdis ako ng review. Talagang yung lahat nung nando sa Google Classroom tungkol sa globalization, structure of globalization yata yun. Basta yun, pinopya ko lahat yun. Para lang ma-review ko tapos di ako natawag. Pero okay lang yan. Tapos, na-enjoy ko naman yung subject ng Sir Pulon kahit mahirap. Kasi, yung way nga niya ng pagtuturo, masaya. Alam mo kasing mahirap yung subject. Siya na rin naman ang nagsabi na kapag daw ang subject ay may world, mahirap yon. E di, the contemporary world. O di mahirap nga. Tapos mas pinadali niya kasi naiintindihan niya yung mga estudyante na syempre mahirapan nga naman sa mga lessons. Kasi nga halos self-study. Tapos ayun. Wala pa siyang niyan. Ang gamit niya lang pan-discuss. Doon mo talaga makikita na madadalian yung estudyante or hindi. Or maiintindihan ng estudyante or hindi. Ang gamit niya lang pan-discuss ay yung kanyang marker at saka yung whiteboard. Kalahati lang whiteboard namin. So, pinagkakasya lang doon. Tapos, yun lang, gamit niya. Tsaka yung kanyang tablet lagi na dala-dala. Kahit ganun yung bit-bit niya, grabe. Magugulat ka na lang. Gets mo lahat, intindi mo lahat. Talagang tsaka grabe yung sipag ng Sir Pulon pagdating sa pagdi-discuss, pagsusulat. Talagang kahit sobrang daming letra, ultimo nga yung sa yung sa West Philippines, yung sa nautical mile, na-drawing pa niya, di ba? O digas na gas lalo ng estudyante yun. Bihira, kung sa iba-iba yung teacher yun, ang gagawin noon, i-show na lang sa TV. Lalo na 21st. So, yun nga. Yung naging journey ko sa Sir Pulon, sa subject niya sa subject niya, masaya. Kahit mahirap siya, alam niyo, i-define siya na mahirap pero madali, na masaya, na hindi mo alam. Basta, yun. Ganun. Sa bawat discussion, sa bawat meeting, sa Sir Pulon, may enjoy mo talaga siya. Kahit minsan talagang kailangan ng matinding pakikinig. Talagang dito ka mapapasabi sa subject na to na kailangan mo talaga mag-review kasi pag hindi ka nag-review, bahala ka sa buhay mo. Pero dahil ngayon, tsaka ang nakaka-enjoy sa Sir Pulon, yung pagkakatapos niya ng halimbawa, mga 2 topic, 3, hindi ko alam kung 2 o 3, nagpapa-chapter test siya. So, better yun para sa estudyante kasi yung diniscuss, marirecall agad.
Tapos, syempre, bago sumapit yung midterm exam, yung tinatawag na midterm exam at saka yung final exam, mas marirecall ng estudyante kasi na-discuss, nag-chapter test, tapos nag-discuss ng panibagong topic, nag-chapter test. So, parang mas napapadali niya. Iba kasi talaga yung empathy ng Sir Pulon, napakabait niyan. Sobra. Mukha lang yung seryoso. Seryoso naman talaga siya. Hindi, mukha lang siyang matapang, pero mabait yan. Sabi pa niyan dati, dapat daw matapang sa first year. Sabi niya kay Miss Bernadette Latido. Tapos yun, isa pang nahirapan ako dun sa batas, yung Article 2, Section 2. Basta yung mga ganun. Pero so far ay okay naman. Yung naging sobrang okay. Masasabi ko rin na ako kasi pagdating sa mga teachers may favoritism ko sa like nung grade 12 ako, 3 teacher lang yung paborito kong teacher. Talagang dun masipag ako. Ayun, ngayong college, first year, Sir Pulon so far. Gawa ng siya talaga yung may pinakamataas na consideration para sa estudyante, may empathy, may pag-intindi, may malawak na pag-unawa. Tapos ay sobrang bait niya. So ayun lang. Wala na akong masabi. Na para bang syempre Sir Pulon na talaga yan. Okay. Dito ko na po tatapusin ang aking reflection video patungkol sa naging journey ko sa subject ng Sir Pulon. Talagang nakaka-enjoy yun, promise. Thank you guys.